aking sura. Hindi malinaw. Hindi ko pala mapagpailala. Ako pala ang pinaka-original na lang may-ari ng Facebook account ng Otalay Street Facebook account. Ito po ay nabuksan kong aking pinag-aralan. Ito po ay sa San Andres Hospital, kung saan po ako ay nagbantay sa aking titusi, tapanan tapil. At kami po ay pantay na nasa selda ng kwarto at siya po ay nakaratay. At ako po ay gumagamit ng teknolohiya at siya ay aking pinaliguan. Nilinis ang kanyang buong presensya at naramdaman ko ang presensya ng walang kapintasan. At yun ay otomatikong isinarado ang portal. Dahil yun ay magiging pansamantang aliw dahil hindi pa tapos ang trabaho sa lihim na kasaysayan. Kailangan umakyat ang pinaka-eksakto yung puntong panahon para masiladuhan ang kahulugan ng buwan. Nasa kapanganakan na ng aking kapanganakan. Yan po ang nangyari kung bakit nahayag ang kasaysayan ng kasulatan na purong klarong salita dahil po ako ay pinanganak na ng tuluyan. Ito po ay sa entablado pa ng batyo. At puro kanta ang aking sinusulat. At wala akong kahit anong isinusulat. Dahil yun na po ang kapanganakan ko. At yun ang mismo ang pinakapanimula ng aking pag-aaral sa normal na eskwelahan. Kaya lahat ng yan ay linya na ng aking salita. Yun ay uwa lamang aking itinuro sa aking dituruan. At nung ako ay pumunta na ng San Andres Hospital at nauna ang aking kapatid at yung edit na picture, yun po ay Photolab ang ginamit. Yun ay nasa evolution pa ako ng pagbabalik sa pinaka-original kong panahon hanggang sa ako ay makabalik na ako ay may panganak sa eksaktong panahon, nakahulugan ng tamang panahon na nasa eksakto yung putong tuno na hindi napapansin. Nakahulugan ng aking pagdating ay katulad ng isang magnanakaw sa liwanag at dilim na hindi napapansin. Dahil yun ay pagbalik na lamang sa angkan sa nakalipas kong panahon kung bakit ako ay nakapagsalita na ng klaro dahil ako ay nag-aaral sa nakalipas na panahon at na-achieve ko sa aking kinaroonan, aking pag-aaral. Ako ay nakapagsalita na ng klaro dahil yun ang aking kinaumalingan nung ako ay isang bata, pag-aaral. Mahilig ako mag-aaral sa nakalipas kong panahon. Kahit ako lang natututo ako ng kusa. Ako pa ang pinakoran ng Otalay Street na lumikha gamit ang cellphone. Ito mismong cellphone aking ginagamit. Ito yun ang pinaayos. At ang pastos naman lampas 2,000 nasa 2,280 kasali ng charger sa pagbili dahil ibininta natutong mag-ari dahil iniram ko lang itong cellphone kasi meron yun hindi na aking ginamit. Hindi maaaring mahayag ang aking gamutan kaya kailangan magkunuring meron pang sakit dahil sa nakalipas na panahon ito ay naibalik ko na ang espiritu at yun ang kahulugan ng date of birth name dahil naroon lamang ang solusyon. Hindi may panganak kapag narito na kasi marami ng paniniwala at nabuhay ng paniniwala katulad ng sa Diyos at demonyo. Una, maniwala kayo sa inyong magulang para kayo mabuhay ng matagal. Ngayon, ang salita ng magulang inyong pag-aaralan dahil sa kahulugan ng tahanan, mangyari na ba ang salita ng Diyos Ama sa inyong inaalaman? At hindi yun sa anak mangyayari. Mangyayari lamang ang salita ng Ama o Diyos Ama sa kapares ng Diyos Ama. At sino ang kapares ng Diyos Ama? Ang kasalungat ng Diyos ay demonyo. Ang kasalungat ng Ama ay mama. Malamang demonyong mama ang kapares ng Diyos Ama. Yun. Hindi maaring magkaroon ng alitan ang Diyos at demonyo at Ama at mama dahil sila ay magkapares. Alin ang kahulugan ng Diyos Ama na siyang nagbigay ng pangalan, ito ay Luxbeg. Alin ang nanganak na hindi nagbigay ng pangalan na siyang nakipagdebate ay nakipagdigma sa kahulugan na ito ng pag-iri. Yun po ay San Miguel, tagapagturo. Kaya walang ano sa akin, walang gulong linya, walang maling linya. At
Yun ay binuksan ko na sa, yun po ay sa pag-aking pag-aaral. Base na rin sa aking proseso sa loob ng 10 buwan. Ako nakabase, hindi ang aking tinutukoy. Dahil isa lamang ang replika ng OUA at OWA. Nakalugan ng pagkawasak at yung pagkabuo, isa lamang ang universo at tahanan. At sinuna sa loob ng tahanan, nanatili. Hanggang sa dumating ang panahon na ito ay umalis na ng tahanan. Nasang naging malaya na rin. Dahil ang angkan, hindi ang dumating ang tinutukoy, kundi ang nanatili sa angkan ng matagal na panahon na hindi nabigyan ng karapatan. Ito ay anak na hindi man lang nabigyan ng karapatan para makapagsalita man lang ng matuloy. Dahil sakit ang ibibigay. Kapag ikaw ay sumagot sa iyong magulang, kahit na tama ka, mali ka, pahirapan ka ng gusto. Kapag nagsumbong ka sa magulang mo, nakakawa ka ng kaaway, pahirapan ka ng gusto. Kaya hindi ako nagsusumbong sa magulang ko at umiwas ako sa dahil kapag ako nakakuha ng kalaban, siguro ko sa iyo hindi ka mabubuhay ng matagal na hirap ka. Dahil sa akin angkan, hindi kinukonsinti. Ngayon, pag nagmayabang sa akin, bibigyan ka ng babagsak mo. Dahil ako nagsalita ng kung ano-ano. Natuturo ako ng tamang katuruan kahit na sa akin mga kasama. Hindi ako basta-basta nagsalita. Dahil sa angkan ay masyadong maigpit ang disiplina. Problema mo, solusyonan mo. At kapag nagpaturo ka sa iyong magulang, anong ginagawa mo sa eskwela? Ba't hindi mo alam? Yan ang mga totoo na sa yung bakit? Ang tao ay namumulat sa kaisipan. Sa pagdating ng panahon, ito ay nagiging karunungan at yun ay buhay. Ang sa kaisipan ay may pangalapan tuluyan. Yan ang kaulugan. Ngayon, anong anak na Diyos amang lukswet at demonyo mamang San Miguel? Malamang ito ay Arkanghel. Malamang Isus ang pangalan niya. Dahil tatlong persona naman yun. Dahil sa aking pagkakaingmay, katulad ng malunggay, dahil sa aking pag-aasinta, nung ako'y gumamit ng kalugan ng Diyos Ama, purong lalaking presensya lumitaw. Nung gumamit naman ako ng demonyo mama, purong babae ang lumitaw. Nung gumamit naman ako ng Arkanghel, purong universo naman ang lumitaw at maramdaman mo ang universo. Yung tatlong personang hindi dapat naging magulo ang linya dahil yun ay araw yun ng kasal. Alin ang pagkasunduin nyo ang kalugan ng Diyos sa demonyo, pagkasunduin ang kalugan ng Ama at Mama. At ang pinakatibayan na ito ay napagkasundo nyo na itong kalugan ng Arkanghel. Oh. Ang Diyos Ama at ang demonyong Mama ay kailangan itong may kasal sa kalugan na ito ng Arkanghel. Oh. Kaliwa, kanan, gitna, isang aklat po yan. Huwag na huwag niyong pag-iisipan na masama kung ito ay dahil sa angkan, base rin sa paglika. Dating sa unang paglika pa lang meron ng sakit at napakarami. Kailangan lang may una saan ang sakit. Yun po ay akin na-detect kung ano ang sakit at hindi na ako nagsalita kung ano ang sakit. Binuksan ko na lang ang aking akda. Ito ay napakalaro ng linya hanggang sa bumalik ako sa eksakto yung puntong reinkarnasyon na pagtatanim na ng pinaka-original na aking buhay na kailangan tanggapin ang kamalian ng babae angkang linya at lalaking angkang linya at universong angkang linya. Hanggang sa ito ay idaan sa proseso na akin ang magiging buhay na siyang pag-absorb na ng kamalian hanggang sa ako ay muling may panganak katulad ng aking kapanganakan na mayroon ako using naman at tinanggal. Ngunit ngayon ay wala nang lamang nakausli dahil ito ay pakiramdam lamang, pag-iisip. Kaliwa ka ng mga mata na siyang pangunawang bunbunan na siyang pisikal na katauhan ng tinutukoy. Ito eksakto yung puntong ako ay nasimbahan nung nakarang gabi. Kasi ngayon gabi, nung nakarang gabi. Yun ay
huling pagbubukas ng pintuan para panatiling bukas ang portal. Papasok, pananatili, maging palabas para maging malaya na ako ng tuluyan sa mundong ibabaw. Na hindi ko naranasan na dahil sa trabahong aking natanggap sa pagdating ng aking eksaktong kapanahonan. Yan ay kapalaran ko. Dahil meron ako marka sa kaliwa kanan, maging sa gitna. Dadad ako ng marka. Broho, nakaulugan. Babae lang. Nakaulugan, nakatanim sa sarili kong pisikal na katauhan ang lahat ng pamarusa ko. Kaya kung kayo man ay mahuli ko sa pisikal kong katauhan, hindi kayo mabubuhay. Yan ay pagpapasabi ko sa sarili kong pisikal na katauhan at makikita ko kung sino ang nadali ko. Sa akin presensya. Kaya hindi makikita ng tao kapag nangagamot ang isang tao dahil ito ay pagpapasabi sa sarili pisikal. Makikita mo lamang kapag ito ay pagpapasabi sa mismong kapwa nila lang. Yun ang kalugaan ng original na testamento ng Lux Blade. Nasa pisikal na katauhan, ito inatulan. Inatulan. Ngayon kapanganakan lang naman aking ibinibigay kaulugan ng isaktong punto. Pagupitan ko lamang siya at aking palalayan. Palaturan nyo, malaya na kayo. Hindi kayo papatayin. Yun ang disiplina ng angkan. Yan ang reyong na pinagbasihan. Pagupitan ko na naman siya at aking palalayan. Walang papatayin. Balik sa original. Yan lamang. Ako ang original. Nalamika ng aking testamento. At walang natuturo sa akin isang kasing. Walang may kakayahan katulad ko mag-isip. Puro sila pang husga. Samantalang uwa-uwa lang aking ginagamit. Garaw super speed. Para sa magawa, automatic tanggal ako sa aking naroon dahil mag-super speed. Happy New Year. Apa? Kaya maintindihan niyo pagdating ng panahon na yung masamang nangyari sa buhay, yun ay katanungan lamang. Kapag nasagutan nyo, saka nyo maranasan ng kaligayahan. Wow! Daw akong pandok. Hindi ako sino naman itong aking nadali. Yun ang kasagutan. Ang ama, ang pag-iisip. Mama, ang pakiramdam. Uwa, ang katauhan. Diyos Ama, ang pag-iisip. Demonyong Mama, ang pakiramdam. Arkangel Uwa, ang katauhan. Ah. Let's go. Joke lang yun.